Alright, so magandang hapon. Jeffron Gamasan from IST Knowledge. Yung problem natin, bago tayo magpunta sa next tutorial natin, di ba meron tayong problem? Login muna tayo. Ayan. Di ba pag nag-click tayo ng add dito, anyway, yan. Insert natin, nagkakaroon tayong string conversion at sa ating database ngayon, lumalabas siyang array, di ba? Dito. Ayan, puro array. Kasi, ang nakalimutan ko pala, nagpagkakamali ko rito, ang kinukuha nating variable ay yung, ito. Kinukuha nating variable ay yung, ayaw mag-zoom in. Ayaw mag-zoom in. Ito. Ayusin ko na yung zoom in. Control 1. Ayan. Ang kinukuha natin variable dito, instead of new file, kasi nga, yun yung magsisilbing variable natin para mag-save para makakuha tayo ng database, file, image, or ano man. Ang kinukuha natin is yung array, yung entry file mismo. And substitute na yan nitong new file. So ngayon, ang gagawin ko na lang dito sa entry file, babagin ko siya, gawin ko siyang new file na lang. Okay? So pag i-refresh natin yung page ngayon, login tayo. Ayan. Click tayo ng bago. Insert tayo. Ngayon, add success. Gumagana na. Ang problem ay naglalag, pupunta sa index. Ang tingin ko ang problem dito, sabi ko na nga ba, hindi siya nag-session out. Yung sa ating show alert, dapat ito, baguhin natin yung success na window location para mag-refresh lang. Ayan. So, ayan. Okay. Ngayon, okay na tayo sa ating pag-insert ng query. Ngayon, ang gagawin natin, i-retrieve natin lahat ng data sa page. Okay? Dito natin ilalagay sa page. Naka-table. So, ang gagawin ko lang, una, mag-create tayo ng class. Ulit. Kasi ko na intention. Siguro, ipangalan ko siya sa class records manager. Siya yung mag-retrieve ng data dun sa ating database sa table. Same process. So, umpisa, then automatically create tayo ng constructor. Ayan. Ngayon, gawa tayo ng SQL. Public function muna. So, SQL, select natin lahat. Select all from. Gamitin order by ID. Ayan. Tapos, syempre, yung ating kukuha niya will be, for example, sa records variable. Then, yung ating return statement para ma-return lang yung ating records. Ayan. Alright. Okay. Sa ating information page, kung saan, meron tayong table na ginawa noon. Okay, ito yon. Ngayon, ang gagawin natin is mag-create tayo dito sa loob ng mismong page ng constructor. So, dito na siguro sa baba na lang.
gagamit tayo ng PHP ulit dito. Maganda sa PHP, pwede tayong i-embed yung PHP file yung PHP code sa HTML. So, class record view. Gamit ako ng record view. Ayan. Ang gagawin ko lang dito, concatenate yung HTML file sa CSS. So, ilarap ko na lang tong class, yung end ng ating block code dito sa baba ng table tags ng para niyan, table row. So, paste ko siya dyan. Oh, yan. Yan. So, nakikita nyo, gumagana pa rin niya kasi automatic, hina-highlight niya yung curly brace na yan in close and open and curly braces. Okay? So, next. Tatawagin natin ngayon yung sa class, yung records variable. So, gagawin ko lang, magkikreate tayo dito ng object. Okay, sa information natin. Bonus na sa lahat, mag-create tayo ng property ng records variable. Yan. After nyan, create tayo ng constructor. Construct. Tawagin natin si records variable. Yan. Pwede i-access lang natin yung ating records. So, dito, syempre, kung constructor, magkikreate tayo ng function para mag-display ng data. So, ipangalan ko siya sa display records. Tapos, itong display records, kagaya ng ginawa natin, ibababa ko lang din dito yan sa pinakababa. Ayan. Para mag-concatenate lang siya. Okay. So, yung ginawa natin ng una, yung sa ating first tutorial, syempre, create tayo ng counter para magbilang siya ng 1, ganyan. Tapos, gamit tayo ng while loop, rather. Same process, concat. Lagi sa baba. Yan. Okay. So, ito. Sa dulo niyan, after neto, sa loob ng while room, magkikreate tayo ng ctr++ para mag-increment lang siya. So, increment lang siya ng 1. Shortcut yan ng ganito. Di ba? ctr, shortcut lang yan, ctr equals ctr plus 1. Yan yung shortcut niya. Increment plus na yan. So, kunin natin yung records doon sa ating tables sa database. So, while row records. Fetch association. Then, yung birthday, ko-convert natin, no, para into long date, parang ganun. Birth date, which is ito yung nanggagaling doon sa ating table, date, field name, birth date. Yan. Okay, so pangalan ko na sa kata ng variable. Then yung ating method na date time. Para ma-distinguish siya na oras at date. Ganun. Tapos, format date will be ating variable date time. Format, ito yung format natin, month, day, year. So, good. So, okay na tayo dito. Ngayon, ang gagawin natin, i-call na natin yung bawat rows. I-fetch natin dito. So, ngayon ko lang, td, una sa lahat, yung ating counter. Dahil may number nga doon. Then, kukunin natin yung field name doon sa ating database table. Row. Yan.
Una, yung ating first name. Then yung ating format date variable, which is yung date dun sa ating database. Yan. Format date. Yan. Next, ating siguro gawin ko siyang image. No? Wag na, link na lang. Link ko na lang siya. So, upload folder, and then yung ating row, which is nakapangalan siya sa upload file. Yan. Ganyan din dito. Upload file. Yan. Yan. Gawa natin yung iba't ibang classes sa Bootstrap. Tanggalin ko na yung decoration, none, underline. Tapos, target. Ang trabaho nito, pag kinilik nyo itong link na to, examine target underscore blank, magkikreate siya ng panibagong, or mag-open siya ng bagong page. Okay? So, hindi pa tapos yan. Dahil wala pa tayong button. Okay. So, td button. Ano ba yun? Ito sa e-tags. I-model natin to guys. So, gagamit tayo ng iClass na solid. Ito yung mga font awesome class na font awesome class natin. So, another para sa ating delete. So, iClass ulit. Solid. Yan. So, next step, gagawin natin is magkikreate tayo ng mga iba't ibang style sa pamamagitan ng Bootstrap. So, meron tayong button, class, gawin natin siya ng class na edit ID siguro. Okay. Tapos, data-bs-toggle. Yan. Pangalan ko siya modal. Tapos yung target nating ID doon sa modal. Last tutorial ko, pangalan doon is modal update. Okay. So, ngayon, edit ko lang yung ating edit button. Ito will be del ID underscore ID class. Tapos, ito yung magiging modal delete ID. Yan. Okay, ano pang kulang? So, may kulang pa tayo ito, yung ID attribute kasi nga magkikreate tayo ng Ajax. So, i-ready na natin ito. So, ang kukunin natin is yung ating ID value doon sa database na table na pangalan ay ID field name. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, i-outputin natin yung mga to sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila. Una, gawa tayong variable records manager para kunin yung records doon sa ating class na pangalan ay records manager. Ayan. Then yung variable connection natin. So, create tayo ng bagong variable na kinukuha natin si records manager object, then tinatawag natin si property records, get records doon sa class. After na ito, yung mag-view naman, after niya, record view,
Create tayo ng bagong object na tinatawag natin si record view class. Na kinukuha natin yung ating records variable doon. Na nanggaling doon sa ating class record view. Na nanggaling naman sa ating class return records. Yan. Yan. Pasahan lang talaga sila. Nagpapasahan lang. Joke lang. Okay. After nun, yung ating record view ngayon, record view, display records na tayo. Mali pala explanation ko. Etong records na to, na variable, ay nanggaling dito pala. Ito, nanggaling dito. Yan. Na itong records variable na meron siyang value dahil pinasa natin siya sa records managed object, then kinuha natin yung method dun sa loob ng class na to. Dahil nga meron tayong object na records manager. Okay, yon. So, once okay na yan, display natin, refresh natin yung page, makikita nyo, ito na yung ating mga records na meron lang konting error. Aray ko. First name, kulang ng T. Ano ba yan? Yan. So, nakikita nyo, yan, naka-array, no? Nakalimutan ko lagyan ng class. Success to, para maganda tingnan. Yan. Green. Dito rin siguro sa ating delete unit siyang danger. Yan. Nakikita nyo, ito yun. Pag kinilik ko siya, ito yung image natin. Upload. May upload folder ba? Sa bagay, walang laman yung upload folder natin. Okay, ito natin iba. Ayan. Upload. Parang may mali. Ano ba to? Upload folder. Ito href row upload file. Yun. Wala lang laman yung iba. Yun. So yun. Okay? So pag nakita nyo, ito yung files natin sa database. Ngayon, medyo mahaba ay ang mga pangalan. So solusyonan natin yan. Yung tutorial na pinakita ko nung una, same lang ng gagawin natin. So mag-create tayo dito sa taas ng short link. Siguro dito na lang. So require once short link.php. Next. Ito na pala yun, no? So ito na yung short link natin. Ngayon, kinall ko na lang siya. Tapos, tatawagin natin yung function nun dito. Para mag-iksi lang siya sa output natin. Ito. Magagawin ko lang. Ang function niya is, function name ay shorten link name. Yan. Okay? So, ngayon, pan-refresh natin, yun, mixi na sila. Mixi na. Okay? So, ganun lang po, no? Well, makikita nyo, kapag kilik ko itong ID, inspect element, underline, kung makikita nyo rito, guys, element, lumalabas yung value nila na ID3. Yan. Same lang dito. Yan. ID4. Yan. So, sabihin, kinukuha natin yung value ng ID doon sa table. Ngayon, yan ang gagamitin natin sa next tutorial. So, pag-retrieve ng data using Ajax with OOP. Yung muna sa ngayon. Salamat. Out.